po mga kahinaan at pagkukulang. At hiling po namin ng Banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. At manguna po kayo, O Diyos, sa aming pong gagawin ito. Ang mga salita namin po maririnig ay patuloy na tumimo sa aming po mga puso't kaisipan, Panginoon Diyos. Patuloy pong buksan ang aming pong pandinig at maunawaan po namin, O Diyos, ang iyong mga salita sa umaga pong ito. Ang mga tangka at gagawin ng aming pong kaaway ay patuloy po naming sinasaway at sinisira. Kayo ang malwalhati, Panginoon, at gamitin nyo lamang ang inyong pong abang lingkod bilang mensahero ng iyong mga salita. Purihin kayo, Panginoon Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. So salamat po sa Panginoon at patuloy na ini-extend ang ating pong buhay. Lagi ko nga pong sinasabi, wala ko tayong mabibiling sa drugstore ng pag-extend ng buhay po natin, di ho ba, ng hininga po natin, kundi ito po ay nanggagaling lamang sa ating pong Diyos. Kaya po salamat, binibigyan niya pa tayo ng lakas, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon sa bawat araw na makapagpatuloy po sa Kanya. So dito sa Mangangaral, chapter 12, ay ito po ang sinasabi po, Mangangaral, chapter 12, verse 1, nasabi po dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. So kung titingnan po natin, ito yung tipong nandun ka na sa bedridden ka na, nandun ka sa isang lugar na kung saan ay ikaw na lamang, siguro may karamdaman dahil sa tanda, old age, Although meron kang mga mahal sa buhay na mag-aalaga sa iyo, na doon ka sa isang kwarto mo, na iniisip mo na lamang na, Lord, kailan mo ba ako kukunin? Kasi may mga taong ganun na ipinapanalangin nyo na lang, Lord, kunin mo na ako. Ayoko nang maghirap. Kaya sa umagang ito, alam ko po na meron po mensahe ang Diyos sa atin, panibagong message po sa atin, na patuloy po nating alalahanin si Lord sa buhay ho natin. May problema man ho tayo o wala, kasi usual. Kaya lang ho naalala ng tao ang Diyos pag may problema. Tama ho ba? Yung ba ikaw ay may sakit, yung ikaw ba ay may babayarang utang, yung marami nang sumisingil sa yung utang, tsaka ang tao tsaka lalapit sa Panginoon. O kaya naman yung may sunog, yan. Yung mga unexpected things, mga pangyayari sa buhay natin, unexpected events, na bigla na lang masasabi, Diyos ko po. Ayan. So, parang na nagdudulas na lang, at nababanggit ang pangalang Diyos, Naalala natin ang Panginoon. So, kaya po ang message po sa atin sa umaga pong ito, ang sabi diyan ay patuloy po nating alalahanin ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Pero dito sinasabi, sabi po diyan, sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. So yung pag-alala sa Diyos ay napakahalaga, lalong-lalo na sa pagising ho natin sa umaga. Di ba? Tayo po ay nananalangin sa Diyos at nagpapasalamat po tayo, Minsan ng tao inuuna cellphone. Pagkagising, cellphone agad ang hinahanap. Mas may cellphone ko, madilim pa, kinakapaning cellphone. Mas naunang hanapin yung cellphone kaysa magpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi po dito ng Mangangaral. Verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. So di ho ba? Sino na ho ba pustiso ko dito? Huwag na magtaas. Up and down. Ayan. So bago daw mabungi ang ating pong mga ngipin, bago lumabo ang ating pong mga mata,
bago manghina ang ating po mga bisig, ay patuloy po nating alalahanin ang Diyos. Dahil napakabuti ng Diyos sa ating po mga buhay. And salamat nga po, we are gathering sa umagang ito, no, dahil sa Panginoon. No? Sabi po ng iba, pagka daw linggo, puno ang mall. No? Puno ang ibang lugar. Pero ang bahay-sambahan, kokonti daw. Hindi daw mapuno. Ayan. So, salamat sa Panginoon, no? Tayo po ay patuloy na binabago ng Diyos. At alam ko po na hindi ho tayo perfecto eh. No? Meron pa rin ho tayong kahinaan, meron pa rin ho tayong mga pagkukulang. At yun nga, alam ho natin na kailangan po natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ayan. So, tuloy ho natin. Verse 4. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Verse 5. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon na di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. So, ibig sabihin na habang tayo po ay malalakas pa, habang tayo po ay malilinaw pa ang mata po natin, habang tayo po ay able pa, kasi mamaya disable na, no? Medyo malabo na yung paningin ho natin, nahirapan na ho tayong lumakad, tayo po ay inaakay na po, no? May tungkod na ho tayo, at nakatalikod na ho tayo sa langit. Paano ba nakatalikod sa langit? Yung medyo kuba na ho tayo. Kasi mentras tumatanda ho, tayo po ay bumabalok to eh, no? So, yun ang sinasabi ho natin, nakatalikod na ho sa langit. No? So, yun po. No? At ang sabi pa ho dito, tuloy ho natin, darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa langsangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ito po ay totoo. At wala pong exempted ho rito. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Galing sa alabok ay babalik po sa alabok. Kaya po tayo po dito po, no, sa mundong ito ay nakikiraan lang ho tayo. Ibig sabihin, temporal lang ho tayo dito sa lupa. Kaya nga po, tayo po ay tinawag ng Panginoon, meron ho siyang ipinagagawa ho sa atin, meron ho tayong mandate, no, to fulfill. Bakit ho tayo tinawag ng ating pong Panginoon? No? Sana nga po ay patuloy ho natin tong nagagampanan dahil sooner or later, tayo po ay magsusulit sa ating pong Diyos. Amen po ba? Magsusulit po tayo. Dahil po ang buhay na ito ay pinahiram lamang po sa atin ng ating pong Panginoon at magamit ito para sa Diyos. Tuloy ho natin. Ulitin ko yung 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Na napaka walang kabuluhan. Lahat ay napaka walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Verse 9, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan
at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Ito po ang conclusion ng sumulat ng mga ngaral. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos. Yun po yung sinasabi po dito. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin ang buhay ng isang tao, di ho ba siya po ay nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Siya po ay isinilang after 9 months. Yung iba hindi inaabot ng 9 months. So ito po ay inaalagaan at palaki siya ng palaki. Siya po ay mag-aaral, di ho ba? Tapos mag-aral, siya po ay maghahanap ng trabaho. Ayan. At pagkatapos maghanap ng trabaho, nagkaroon ng trabaho, mag-iipon, and then eventually, siya po ay mag-girlfriend, mag-boyfriend, at mag-aasawa kung kalooban ng Panginoon. Kasi mayroong single blessed na hindi nakakapag-asawa. After nun, sila po ay siyempre magbubuo ng pamilya. Di ho ba? At kung titingnan po natin, doon lang po ba nakasalalay ang buhay ng tao? Di ba? Na tayo po ay tinawag ng Diyos upang patuloy na makagawa ayon sa pagkatawag niya sa ating po mga buhay. Di ba? Kaya sabi po dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos. Pero ngayon, ang buhay ng tao parang wala nang takot sa Diyos, pamumuhay. At alam ko po na nabalitaan nyo, within Malabon ho yata, marami ng hold upper, snatcher, parang nababalik na naman. At lately, meron tayong napapanood sa video, naglalakad yung babae, parang 17 years old, parang riding in tandem na naman, nakamotor, di ba? So, ang buhay ho natin ay mahirap kung malayo ho tayo sa Panginoon. Yung protection ng Panginoon, napaka-inam. Na tayo po, pagkagising po natin, tayo po ay nananalangin sa ating pong Panginoon. Lagi ko nga pong tinetestify, na sabi ko po, na hindi po ako tumatayo sa aking pong pagkakahiga hanggat hindi ho ako nananalangin. Kasi po, pag tayo po tumayo, halimbawa, nagising na ho tayo, tapos tumayo ho tayo, malamang hindi na ho tayo makapag-pray. At dumating yung pagkakataon na may pangyayaring ganun, sabi ko parang may kulang. Yung pala hindi ako nakapag-pray. Hindi pala ako nakapag-pray, parang may kulang. Nung araw na yon. Kaya yung ganong situation, it's a daily lifestyle ng isang Kristiyano na pagkamulat ng ating po mga mata, ako hindi pa ako bumabangon, ako po ay nananalangin na. Inaakap ko po yung aking mag-ina na ikaw ay nananalangin para sa iyong pamilya. We ask direction, you ask ng protection. Siyempre, nung blessing, hindi mawawala ko po yun. Yung kalakasan, yung pag-iingat ng ating pong Panginoon sa buong maghapon. Di ba? At yung ikaw ay lalabas ng pintuan at ikaw ay papaalis. Lord, samahan niyo po ako, ingatan niyo po ako. At lagi ko po, sa akin po, pagsakay ko ng sasakyan, nandun agad yung prayer. Lord, ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po ako sa aking pagmamaneho. Bakit? Kasi hindi natin alam. Ikaw maingat ka, ay yung makakasalubong mo. Di ba? Yung katabi mo, yung maingat kang magmaneho, bigla kang kinat. Mga ganong bagay, di ba? Hindi natin inaasahan yung mga ganon.
Pero kung iaas po natin ang ating pong Diyos, Lord, ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po ako. Di ba? Napakasarap, no? Na tayo po ay laging lumalapit sa presensya ng ating pong Panginoon. Ayan po. So dito sabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano ba yung mga utos ng ating Panginoon? At malalaman lamang ho natin yan kung tayo po ay nakakapagbasa ng kanyang mga salita. Nako. At dito po, mangungusap ang Diyos po sa atin sa pamamagitan ng ating pong pagbasa, ito pala yung gusto ng Panginoon na gagawin ko. Kasi minsan ho, ang tao po, ito po yung ginagawa niya para sa Panginoon. Hindi naman ho, kumbaga, hindi naman ho masama po yun. Pero ang tanong, yan ba talaga ang gusto ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya? Tama ho ba? Halimbawa, meron ho kayong bisita. Ang gusto mo, i-entertain siya, bigyan ng soft drinks. Tama ho ba? Pero ang gusto pala ng bisita, tubig. Tubig pala. So, ibig sabihin, iba yung gusto nating gawin, pero, yun ba talaga ang gustong, di ba, ng ating pong kasama? Pero hindi pala, no? So, ganun din ito sa Lord. Meron na tayong ginagawa sa Panginoon, pero ang tanong, yan ba ay gusto ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya? O meron siyang gustong ipagawa sa atin na mas lalo siyang malulugod sa atin? Amen po? Mangyayari lamang po yan kung magkakaroon ho tayo ng intimate relationship sa Kanya. Lord, magpakahayag ka po sa akin. Lord, mangusap ka po sa akin. Ngayon, mahirap po na malaman ho natin kung tayo po ay malayo sa Panginoon. Ano bang direksyon ng Diyos sa buhay ko? At hindi ho natin malalaman ho yun kung malayo tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Lagi ho kong sinasample. Sino ho may kakilala kay President? Bongbong. Lahat ho tayo, kilala natin. Ang president natin, si Bongbong Marcos. Yan. Pero ang tanong, anong favorite na food ni President? Paano siya magalit? Di ba? Anong paborito niyang isuot? Makikilala lamang po natin siya kung tayo po ay magkakaroon ng intimate relationship sa Kanya. Kung lagi natin siyang kasama, kung lagi natin siyang kausap, malalaman natin, ay, ang paborito niya, adobo. Ang paborito ng kulay, ganitong kulay. Ayan, pag ganyan yung itsura niya, galit na yan. Kasi kilala natin. Mas malalim natin siyang kilala. Hindi lang sa pangalan, hindi lamang sa itsura. Tama ho ba? So, ganun din tayo sa Panginoon. Kaya minsan, ang tao po nawawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil hindi niya lubos nakakilala ang Panginoon. Meron ho akong ikukwento sa inyo. Hindi ko alam kung narinig nyo na ang kwentong ito. Sa circus ho, no? Merong sirkero. Narinig nyo na ho ba ito? May sirkero. Sa circus, di ho ba? May makikita tayong mataas na lubid. Yan. So, may tatawid sa lubid. Okay. Sabi ng sirkero, kayo po ba ay naniniwala na kaya kong tawirin ang lubid na ito sa kabila na hindi ako mahuhulog? Sigawan po yung mga tao. Oo, kaya mong gawin yan. Di yung sirkero nando sa taas. Meron siyang hawak-hawak na balancer, yung mahabang kawayan ho ba yun o stick, no? At unti-unting lumakad sa lubid itong sirkerong ito. Unti-unti, lahat po ay nakanganga, lahat po ay nakatingin sa kanya at nagmamasdan, sobrang tahimik, no? Yung iba siguro ninenervyos, baka mahulog to, di ba? So unti-unti siyang lumakad, nasa gitna na po at talagang binabalanse niya, no? Yung kanyang pagtawid, baka mahulog siya. At nung siya po ay nakatawid, sa kabilang dulo ay nagpalakpakan yung mga tao. Ang galing! Palakpakan. Sa pangalawang pagkakataon, nasa kabilang dulo na ho siya.
Nagtanong ulit itong sirkerong ito. Naniniwala ba kayo na kaya kong bumalik muli sa kabilang dulo, na hindi ako muling mahuhulog? Oo, kaya mo yan. Di palakpakan yung mga tao. Ngayon, sino sa inyo ang gustong umakyat dito? Papasanin ko at dalawa ho kaming tatawid sa lubid na ito. Tahimik yung mga tao. Walang naglakas ng loob. Eh di akala niya, hindi lang siya napakinggan, hindi siya narinig. Inuulit ko ho. Talagang nilaksan niyo na yung boses niya. Sino sa inyo ang gusto na umakyat dito at papasanin ko, dalawa ho kaming tatawid sa lubid na ito? Tahimik. Pero salamat, merong isa na naglakas ng loob, nagtaas ng kamay. Aba, nagpalakpakan yung mga tao, di akyat. Akyat ngayon. Tapos di pinasan. Tahimik, sobrang tahimik. At muli, sila ay unti-unting lumakad doon sa lubid na iyon. So, this time, meron na siyang pasan-pasan. Okay. So, mas mahirap. Kasi baka mamaya, yung ano niya, yung kanyang nasa, yung pasan-pasan niya, gumalaw, mahulog sila. Dahan-dahan. At nakatawid po sila. Palakpakan yung tao. Ngayon, bumaba yung kanyang pasan-pasan. At ang sabi niya, yes, ang galing ng tatay ko. Tatay niya pala yun. Bakit? Nagtiwala yung bata. Alam niya yung bata, na kayang-kayang gawin ng tatay niya na tumawid doon sa lubid na iyon. Dahil siya po ay mayroong malalim na relasyon sa tatay. Bakit yung mga tao ayaw nila? Kasi hindi nila kilala eh. Tama po ba? So sana po sa atin, bagamat hindi ho natin nakikita ang Diyos na ito, nating sinasamba, na ating sinusunod, yung mga salita niya, ginagawa ho natin, no? Alam natin may Diyos. At kung may electric fan nga ho dito, wala electric fan. Malalaman nating may hangin kapag kaya mga dahon na yan ay gumagalaw. Amen po ba? Alam nating may hangin. Pero sino nakakita sa hangin? Wala. Wala nakakita sa hangin. Pero naniniwala tayong malakas ang hangin dahil gumagalaw ang mga halaman. So sa buhay natin, hindi ho natin nakita ang Panginoon, Diyos. Pero alam natin na siya po ay kumikilos sa ating mga buhay. Siya po ay nagpapagaling. Hindi ba pag may sakit ko tayo, kanina tayo lumalapit sa Lord. Lalo-lalo na yung hopeless case na. yung stage 4. Yung sabi ng doktor, napapailing na lang yung doktor eh. Wala na po tayong magagawa dito. Ginawa na ho namin ang lahat ng bagay. Pero ilang buwan na lang ho siya. Kaya ipanalangin nyo na lang ho siya. At doon lang ho siya lalapit sa Diyos. Kasi gagawin ng tao lahat ng bagay. Ang last resort, minsan, ay ang ating pong Diyos. Pero alam ko po, sa ating mananampalataya, ay patuloy po nating inuuna ang Diyos sa ating pong mga buhay. At alam natin, siya ay makapangyarihan. Mas makapangyarihan ho siya sa tao eh. Di ba? Minsan ang tao pag may problema, sino unang nilalapitan? Sige po. Di ba? In general po sino ang unang nilalapitan pag may problema? Yung kapitbahay, si kumpare. Ay, si kumpare, tawagan natin. Ay, si kumare, tawagan natin. May magagawa yan. Eh, nung pagtawag, sabi, pasensya na. Wala akong magagawa. Tsaka palang titingin kay Lord. Ay, si Lord, may magagawa. Kaya may kantang ganun no? Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Sa totoo lang, ang Diyos ay may magagawa sa buhay ng isang tao. Pero ang tao minsan, di ba nag-New Year's resolution? Sino ho nag-New Year's resolution? Di ba? Ilang panahon lang
balik na naman ho sa dati. Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang tanging makakapagpabago lamang po sa atin, walang iba, ay ang ating Panginoon. Ano ho? So tuloy ko po, yung pong sinasabi po dito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Paano po kung hindi ho natin nalaman ito? Kaya sa umagang ito, hindi po disgrasya kung bakit ho natin nalaman ho ito. Hindi ho disgrasya. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa atin na malaman ang kanyang mga salita. Ang buong katungkulan pala ng isang tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Amen. At yan po ay nakasulat. At eto pa ang kasunod sa verse 14. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kung ipagsusulit pala natin ang buhay na ito sa Diyos, di gumawa na tayo ng mabuti. Alam ko naman, lahat po tayo saved na. Di ba? Tinanggap na natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po? At ang bunga po nito, ay ang ating pong paggawa ng mabuti. Tama po ba? Kasi binago na ho tayo ng Panginoon. Dati-dati, nung hindi pa natin nakilala si Lord, di ba? Yung paggawa ng kasalanan, baliwala, walang udyok ng banal na espiritu. No? Yung bang ikaw ay nangupit, yung ikaw ba ay gumawa ng hindi maganda, yung baliwala. Pero ngayon, pag nakakagawa ho tayo ng hindi maganda, nakasakit ho tayo ng damdamin, yung udyok ng banal na espiritu, hindi mo na dapat siyang ginagawa. Diba? Dapat puro kabutihan, pagmamahal, yung love. Diba? Kasi kung may love, ang isang tao sa kanyang puso, hindi na siya makikipag-away. Hindi na siya makikipagsuntukan, di ba? Hindi na siya magsasalita ng masasakit na pananalita at makakasakit ng damdamin. Kaya minsan sabi, saktan mo na ang physical kong pangangatawan, wag lang yung damdamin ko. Yung ikaw ay pinagsabihan ng masakit, sabi, suntukin mo na lang ako, di bali ako magkablakay, sandali yan, mawawala yan. Pero yung sakit ng damdamin, yung kirot ng damdamin na sinabi mo, minsan dinadala no? Hanggang katandaan Pag nakikita niya yung taong yon, yung nagsabi sa kanya, nung masakit na bagay na yon, na salita na yon, naalala niya. Di ba? Pero yung black eye, yung pasa, wala na no? Tapos pero yung damdamin, yung ikaw ay sinabihan ng kasinungalingan, na hindi tama, no? Minsan nadadala hanggang pagtanda. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, di ba? Naghari na pag-ibig. Wala na yung galit, yung pagkakaaway, yung awayan, wala na, di ba? Yung magtatanim ka ng sama ng loob, wala na po yun Kasi binago na tayo ng ating Panginoon. Amen. Sabi, kung sino daw po yung nakipag-isa na sa Panginoon, wala na yung dati. Siya ay bago na. Yung bang nag-iisip na hindi maganda. Wala na ho yun kasi binago na ng Panginoon ang buhay ho natin. Kaya ngayon tayo po ay lumalakad na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Na-renew yung ating mindset. No? Ayan. Kaya po, since na ganito po ang mangyayari, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Gumawa na ho tayo ng mabuti. Gawin na ho natin yung mabuti sa paningin ng ating pong Panginoon. So kanina usapang sakit, no? Yung sakit ni nung pinag-usapan natin na sa puso, mga sakit na ganun, yung inatake, no? Sa office po nabigla ho kami, yung aming pong opisina, Friday ho. Nitong Friday lang ho, huling pasok niya. Tapos last week, hindi ho, nung ditong Friday, nung nakaraan, kasi naka-isang linggo naka-isang linggo. Starting Monday, hindi na ho siya pumasok. Yung pala, namatay na.
So, ganun po buhay kasi ng tao eh. Parang aso, sabi ng Biblia. Ang buhay ng tao ay parang aso. Ngayon makikita mo, mamaya wala na. Kaya mga naninigarilyo, di ba, magbubuga sila ng usok. Tumingin ka sa ibang lugar, pagtingin mo, wala na yung usok. Ganun po ang buhay ng tao. Since na ganun po ang mangyayari sa buhay ng isang tao, at alam natin, sinabi ho dito, tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos at magsusulit ho tayo, gawin na ho natin, yung pinakamainam para sa Lord. Amen. Tinubos tayo ng Panginoon di ho ba? Namatay ho ang Panginoong Jesus para sa atin, sa ating mga kasalanan. So, ang buhay na ito, hindi pa man tayo tinutubos, kanya na no? Sana po patuloy ho tayong makagawa ayon sa plano niya sa ating pong mga buhay. Amen po ba? At kung tayo po ay patuloy na lalapit sa Kanya, patuloy ho tayo magbabasa ng Kanyang mga salita, mauunawaan natin kung ano ang gusto niyang gawin ho natin para sa Kanya. Amen? So sana po sa umagang ito ay naging maliwanag po yung message ng Panginoon at alam ko po na hindi po disgrasya kung bakit po tayo nandito sa umagang ito. No? Hindi lamang para mag-jogging, hindi lamang para kumain, hindi lang para magkaroon ho tayo ng mga friends, new friends, no? Kundi tayo po, saan man ho tayo dali ng Panginoon, tayo po ay makapag-worship sa Kanya at patuloy po natin gawin yung Kanyang kalooban. Amen po. So alam ko po, hindi pa po tapos si Lord sa atin at meron pa rin ho siyang ginagawa sa buhay po natin. At alam ko po na kung tayo po ay patuloy na susunod po sa Kanya, ay nabibigyan ho natin ng kaluguran ang ating pong Panginoon at napupulpil ho natin yung Kanyang pagkatawag sa ating mga buhay. Amen po. So sana po sinliwanag ng umaga pong ito ang mensahe po ng ating pong Panginoon. Okay? May reason ang Diyos kung bakit niya po tayo tinawag bilang Kanyang mga lingkod. Amen po ba? So salamat sa Panginoon. Salamat po sa Kanyang mga salita. Natin po napagbulay-bulayan sa umaga pong ito. So sana po ay isa sa challenge po sa atin po na ngayon taong ito na 2025 na kung meron man pinagagawa si Lord sa atin, gawin na ho natin. Kung hindi ho natin nagawa last year, 2024, di ho ba? Isang buwan pa lang naman ho ang pagitan. Pero sa iba, hindi, taon na. Kasi 2024 ngayon 2025 na. Pero that's last December, January pa lang ho, wala pang isang buwan. No? Ilang linggo pa lang. Kaya po, kung tayo po ay magsisimula sa tama, sa Panginoon, magtatapos po tayo sa tama. Kaya kung tayo po ay nagsimula sa mali, mali po ang dulo po nito. So purihin po ang Panginoon. Alam ko po na may gagawin si Lord sa atin kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong mensahe sa umaga pong ito. Alam po namin, Panginoon Diyos, na kayo ang kikilos sa aming po mga buhay, kayo ang gagalaw sa aming po mga buhay. Alam po namin na hindi pa po kayo tapos sa amin, O Diyos. Lord, salamat po sa iyong paalala. Patuloy po namin kayong alalahanin, Panginoon, sa aming po mga buhay. Habang kami po ay malalakas pa, habang buo pa ang aming po mga ngipin, Panginoon, habang malilinaw pa ang aming po mga mata, malalakas pa ang aming po mga tuhod at bisig, Panginoon. Ang aming po mga pisikal na pangatawan. Salamat po, O Diyos, at patuloy po naming inaalala ang iyong kabutihan sa aming po mga buhay. Lord, anuman po ang aming po pinagdadaanan, anuman po ang aming po mga suliranin, problema sa buhay, ay patuloy ko pong itinataas po sa inyo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, kumilos po kayo sa amin sa pagkakataong ito. At patuloy po namin itinataas po sa inyo ang aming po mga kapatiran na may karamdaman, si Pastor Rick, Panginoon. Lord, we pray ang inyong complete healing touch sa kanyang pisikal na pangangatawan. Kay Brother Ariel, Panginoon, kami po ay naniniwala sa iyong miracle, sa iyong himala, Panginoon, sa aming pong kapatid na ito, O Diyos, na siya po ay patuloy na makakakilala po sa inyo. In Jesus' mighty name. Maging sa mga kapatiran po namin na wala po sa amin pong kalagitnaan, nasaan man sila, Panginoon, ingatan niyo po sila, basbasan niyo po sila, Panginoon, patuloy niyo po silang palakasin,
at patuloy niyo po silang pagpalain. Ma-enjoy po namin ang fellowship pong ito, Panginoon. Maitaas po kayo lagi, Panginoon. At ma-enjoy po namin ang iyong presensya saan man kami magpunta, O Diyos. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong maghapon pong ito, Panginoon, ang kabuuan ng araw pong ito, O Diyos. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang inyong pag-ingat, ang kalakasan, pagpapala, ay patuloy po namin maranasan. Sa iyo ang papuri at karangalan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaibigan, sa pagkakataong ito, kung hindi mo pa natanggap ang Panginoong Hesus, ini-invite kita na sundan mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay nagkulang at nagkasala sa iyo. Ako ay humihingi ng kapatawaran sa araw pong ito at hinihingi ko ang iyong paglilinis sa aking buhay. Patawad po, Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang mag-drive po nito. Totoo, Lord, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Kayo lamang ang makakapagpabago sa akin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa iyong pagtanggap sa akin bilang iyong anak at salamat sa buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Patuloy pong maitaas ang iyong pong dakilang pangalan. Patuloy pong i-bless ang gawain ito at patuloy pong gamitin, O Diyos, ang bawat isa para po sa inyong kalwalatian. Salamat pong muli, Lord God. Patuloy po naming tanggapin ang basbas ng Ama, biyaya ng Anak, patuloy na pagpisan at pagsama ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Hallelujah. Praise God. Brother, ngiti. Ngiti. Oy, dito. Ngiti. Oh, yun, yung ngiti. Tingin dito. Oh, di ba? Praise God.